Magandang umaga po. Ito po ang unang balita ng Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita ng Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Buyer store ng mga nakaw na cable wire pinasok ng mga pulis. Ayon sa news na ito, pinasok noong November 18 ng mga pulis ang 4 na store sa magkakaibang lugar sa Ibaraki at Tochigi Prefecture. Nabayar ng mga nakaw na cable matapos malaman nilang binibili nila ang mga wire kahit alam nilang nakaw ang mga ito. Nalaman ng mga pulis ang information ng mga buyer na ito mula din sa mga hinuli nilang Taijin at Cambodian na nasabit sa pagnanakaw ng mga cable wire sa iba't ibang solar power facility. Ilan sa mga store ay nalaman din nilang nag-hire ng mga overstay na foreigner upang maging staff nila at 4 sa mga ito ay hinuli din ng mga pulis. Ang mga ito ay dating mga trainee na nakapasok dito sa Japan. At yan po ang unang balita na Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban. Dito ka Inireschedule ng korte sa US ang mga plea hearing ng dalawang naarestong KOJC exec. Inireschedule ng US District Court para sa Central District of California sa Los Angeles ang plea agreement hearing para kina Amanda Estopare at Gia Cabactulan, mga administrator ng Kingdom of Jesus Christ KOJC sa United States. Ang petsa ng pagdinig ng plea na original na itinakda para sa November 18, 2024 sa California ay nareschedule ng December 16, 2024. Ang paghahatol kay Maria de Leon ay nareschedule na rin sa ikatlong pagkakataon. Paunang itinakda para sa Enero 25, 2025, inilipat na ito sa Agosto 18, 2025. Si De Leon, bagamat hindi miyembro ng KOJC, ay nagsilbing travel agent ng grupo na inakusuhan ng pagpapadali ng mga panlinlang na dokumento upang matulungan ng mga miyembro ng KOJC na makakuha ng legal na katayuan sa US. Ang paghahatol kay Marisa Dueñas, isa pang administrator ng KOJC, ay na-schedule para sa February 24, 2025 na una nang tinanggap ng United States District Court para sa Central District ng California ang guilty plea ng Dueñas. Si Dueñas ay isang Human Resources Manager para sa KOJC sa Vance News ay sumang-ayon na umamin na guilty sa kasong conspiracy para dayain ng US kapalit ng pinababang sistensya. Sina Cabactulan, Dueñas at Estopare ay gayon din si De Leon ay nahaharap sa mga kasong kaugnay umano'y sa pagsasabuat sa pandaraya sa imigrasyon sa US sa ngalan ng mga miyembro ng KOJC. At yan po ang huling balita na Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. Coco, tutupad sa pangako kay Tita Gina. Wish granted, dream fulfilled. Isa sa mga araw na ito'y tiyak na ito ang buong kaligayahan mo sa sambit ni Gina Pereño. And why? Kinonfirman na kasi ni Coco Martin na tutuparin niya ang binitaw man niyang pangako na isasali niya ang veterana presa Batang Quiapo. Ito naman kasi ang nakasanayan ng publiko kay Coco, providing job opportunities for displaced industry workers. Yun nga lang, aminadong creative think tank ng BQ na pinag-aaralan muna niya ang proseso. Sa kaso na ginawa, he treats like his own lola, chinecheck muna ng actor ang babagay na role sa kanya. Hanggat maaari daw ay hindi niya kinakaras ang isang artista for the sake na magkaroon siya ng trabaho. Respeto na rin daw yun sa tulad ni Gina na malaki nang naitulong sa kanya during his budding years on TV. Of late, busy si Gina Pereño sa kanyang pagpi-TikTok pero aminado siyang miss na niya ang umarte sa harap ng kamera at yan ang ating Chika Talk for today. At ito naman po ang numero ng hotline ng ating Philippine Embassy dito sa Japan, 08049287979. 08049287979. Maraming salamat, Miss Anne Honton. Arigatou gozaimasu. Thank you.